And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Nako mga kapatid, eto na. Mayor Vico Sotto mga kababayan, pinatikim na po or sinampulan na po mga kapatid itong si Mike Defensor. Ang kapal kasi ng mukha, ano? Pasig pa talaga ang napili ni Mike Defensor na lugar para magkalat ng kanilang mga illegal na negosyo. Sabi dito sa balita mga kababayan, Pasig LGU tuluyan ng ipinasara ang hotel na inuugnay sa mga Defensor. Ngayon mga kapatid, malinaw na. No, hindi ito ipapasara ni Mayor Vico Sotto kung wala silang nakikita ditong illegal sa negosyo ni Mike Defensor. Dahil pinasara ito mga kababayan, nako, nakitaan din to mga kapatid, no, ng lokal na pamahalaan ng Pasig ng hindi magandang hindi magandang gawain itong mga negosyo ni Mike Defensor. Ang kapal ng mukha nitong ni Mike Defensor mga kababayan. Alam na nila na isa sa mga advocates ng good governance itong si Mayor Vico Sotto mga kababayan. Diyan pa talaga sila nagkalat ng kanilang mga katarantaduhan. Kaya ngayon mga kapatid, eto na, no, pinatikim na po sila ng ating butihing mayor. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan mga kapatid na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, panoorin muna natin itong balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. Sarado na ang hotel na iniuugnay sa mga defensor na sinalakay kamakailan ng NBI. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve. Ang kapal talaga ng mukha nitong ni Mike Defensor, ano? Akala mo kung sino makasigaw-sigaw diyan sa rally, no? Akala mo kung sino kung sinong magaling, ano, at kung sinong santo kung makabatikos kay President Marcos. Ang lakas pa niyang magbintang mga kapatid kaya PBBM na si PBBM daw mga kababayan, no, ang pinakautak nitong malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Talagang sobrang pasipsip siya mga kababayan, ano, kaya Sara Duterte. Yun pala mga kapatid, meron pala itong gustong hingiing pabor kay Sara. At ito na nga mga kababayan, ano pa, proteksyon sa kanilang mga illegal na negosyo. Biruin nyo. Puro lang akusa yung ginagawa niya sa presidente, pero mga kapatid, siya yung nakitaan ngayon, no, ng mga illegal na gawain. May mukha ka pa bang ihaharap, Mike Defensor, sa taong bayan? Panigurado mga kapatid, maaapektuhan dito yung kanyang mga hinair na mga bayarang Marines, di umano. Siyempre mga kababayan, siya po ang nagpakilala sa mga Marines na yon. Ngayon mga kapatid, paano pa magiging credible yung mga di umano yung mga witness niya kung siya mismo mga kababayan, ano, hindi na po credible na klaseng tao. Di ba? Ito mga kapatid, no, sampal sa pagmumuka ito ni Mike Defensor ngayon itong mga nangyayari sa kanila. Tuloy. Tuluyan ng pinatitigil ng Pasig City LGU ang operasyon ng Blue Hotel na kamakailang sinalakay ng NBI dahil sa umano'y sex trafficking operations. Kasama ring nabanggit sa closure order ang Zerrin Development Corporation na siyang may hawak sa hotel at pinamumunuan ng asawa ni former Congressman Mike Defensor na si Julie Rose. Grabe, no? 6 trafficker mga kapatid. And I'm sure mga kababayan, ano, itong si Pulong Duterte mga kapatid, minsan na rin itong pumasok dito sa hotel na ito ni Mike Defensor. Panigurado yan. Alam naman natin mga kababayan kung anong klase ito si Pulong. No? Kaya nga binansagan tong iyotman. Dahil sa kanyang pagiging maniacals. Di ba? Pasensya na kayo. Kailangan ko talagang islang yung mga ganyang mga words mga kapatid dahil mahirap na. Baka mapalo tayo ni YouTube, ano. I mean, ito real talk lang mga kapatid, Alam na natin kung anong klaseng tao itong si Pulong Duterte. And maniniwala ba kayo mga kababayan kung hindi siya sumimple dyan sa tawag nito sa KTV bar na yan ni Mike Defensor?
Imposible mga kapatid, lalo na't magkaalyado sila. And yun na nga, diba? May kasabihan tayo na birds with the same feather flocks together. Tanay! Effective immediately ang utos habang hinihintay ang pasya ng Pasig City Prosecutor's Office sa anti-trafficking at anti-illegal drug charges na isinampa ng NBI laban sa mga nahuli sa raid at sa mga opisyal ng Zerin at Chicago KTV Bar. Bilang Biruin niya yan, anti-trafficking, no? At anti-drug charges. Di ba? Putang ina. Biruin niyo yung mga kaso na yan, mga kapatid. Tapos kung magsalita, no, kung makapanira kay President Marcos, akala mo napakalinis ng kanyang pagkatao. Tapos ganito yung mga kinagarap na kaso. Pucha. Oh, akala nila siguro mga kababayan, porkit bata pa itong si Mayor Vico, pwede nilang kaya-kayanin. Hindi nila alam mga kapatid na mas matigas pa yan sa bato itong si Mayor Vico Soto pagdating sa kanyang mga advokasya at paninindigan, no? And yun na nga, no? Kilala si Mayor Vico Soto mga kapatid, no, pag pinag-usapan natin ang good governance. At hindi ipagpapalit ni Mayor Vico mga kababayan, no, itong mga magagandang nagawa niya sa Pasig mga kapatid para lang dito sa mga kung anumang mga offer na pwedeng i-offer nito nila Mike Defensor. Kasi kung titignan natin mga kababayan, aanhin pa ni Vico Soto yung mga pera na galing sa illegal na yan Diyos ko, ang yaman-yaman ng tito niya, di ba? Kumbaga mga kapatid, wala nang rason para tangkilikin pa yan ni Mayor Vico. Unang-una mga kababayan, hindi rin mukhang pera kasi itong si Mayor Vico Soto. No, ang sa kanya lang mga kapatid is makapagsilbi, no, ng magandang serbisyo sa kanyang mga kababayan diyan sa Pasig. Ako mga kapatid, personally mga kababayan, na experience ko yan dahil magdadalawang taon ako, no, na tumira diyan sa Pasig mga kapatid. And gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, nakaw, health center lang diyan sa Pasig mga kapatid. No, health center pa lang nila. Akala mo ospital na. Oh, saan ka nakakita mga kababayan na health center Pero umaabot ng 15 yung mga nakadestinong doktor. Oh, and nag-iikot talaga yan sila mga kababayan. Nung nandyan kami dati sa Manggahan, no? Nag-iikot yan sila sa mga bahay-bahay, namimigay ng mga medical kit, no? Pagka ganitong summer, namimigay din sila mga kababayan ng mga yung mga pang-emergency kit, no? Tuwing may mga sunog o mga lindol. Di ba? Talagang napakaganda mga kababayan, no, ng reputasyon ni Mayor Vico Soto diyan sa Pasig dahil pinakita niya talaga mga kabatid, no, sa kanyang mga kababayan diyan sa Pasig kung ano nga ba, no, yung totoong serbisyo. Tapos biglang isang araw, no, sasabog yung balita na eto, may isang santo na politiko na kakampi ni Sara Duterte ang may illegal na negosyo dyan mismo sa kanyang baluarte. Siyempre mga kapatid, hindi hahayaan ni Mayor Vico yan, no, na tulad lang ni Mike Defensor ang sisira sa kanyang pangalan. Kung si Diskaya nga, hindi nga tumagos Diba? Na bilyon-bilyon pa ang pera, ikaw pa kaya, Mike Defensor? Oh. Diba, mga kapatid? Real talk lang tayo dito, mga kababayan. Kung mukhang pera lang yan si Mayor Vico, nakipag-collaborate na yan mga kababayan dito sa mga Diskaya. Kanya nga lang, hindi ganon si Mayor Vico Soto no? Hindi siya, kumbaga siya yung klase ng politician mga kababayan na hindi mo pwedeng daanin, no, sa laki ng pera na pwede mong ma-offer. Hindi ganon si Mayor Vico mga kapatid. Talagang pag itong tao na to sinubukan mo, no, na i-bribe or alam mo yon, sinubukan mong bayaran para ng pagbigyan ka sa mga gusto mong gawin sa kanyang syudad. Nako, wag mo nang ituloy. Talagang masisira yung buhay mo. Tuloy. Lang tugon sa development na ito, muli namang iginiit ng NBI na hindi pa mumulitika ang ginawa nilang raid, kundi bunga ng mga seryosong aligasyon ng human trafficking at prostitution na merong pananagutan sa batas. At alam niyo mga kapatid, napakakapal,
no ng pagmumuka nitong ni Mike Defensor. At napaka-lame mga kababayan nitong mga excuses niya. No? Porket na booking ka, pamumuliti ka na kaagad. Oh. Kamusta naman yung mga nabiktima nitong mga illegal yung negosyo? 'Di ba? Masasabi mo ba na pamumuliti ka yun? Nung ni-raid nga yan nandyan yung mga ebidensya. No? Nakalatag. Oh. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, pamumuliti ka. And ito mga kapatid, I don't know, nasabi ko na to sa inyo. Alam niyo tong si Matibag mga kababayan, base doon sa aking nabasa. Kaya pala itong si Matibag mga kapatid, nagiging effective siya sa kanyang pagiging NBI director. Kasi nga mga kababayan, dati pala itong miyembro ng PDP Laban. Sa madaling sabi mga kababayan, kabisado na ni Matibag yung mga galawan at pagkatao nitong mga kasama ngayon ni Vice President Sara Duterte. Dahil minsan siya mga kapatid naging parte ng PDP Laban. Ni-research ko kung ano yung pagkatao ni Matibag Dati pala siyang miyembro ng kuan. Kaya itong sila Mike Defensor, sila Baste, sila kung sino pa yung mga kuan diyan, mga kaalyado ni Sara. Kabisado na yan. Kumbaga, may alam na itong si Matibag, mga kababayan, sa mga tawag dito, sa mga gawain ng mga kaalyado ni VP Sara. Kaya kayo, mag-ingat-ingat kayo diyan, kay Matibag. Talagang hindi kayo sasantuhin yan dahil alam na nitong taong to kung ano yung mga karakas niyo diyan. Di ba? Nawawala ako. Alam niyo ba kung anong oras ko to nire-record ngayon mga kapatid? 3:40 na po ng umaga. Oh. Nakahiga na talaga ako kanina mga kababayan tapos bigla ko napanood ng balitang to. Kaya gumising ako para lang i-content ito mga kapatid. Dahil sa wakas, natutuwa lang ako dahil hindi talaga ito pinalampas ni Mayor Vico Soto at inaksyonan kaagad. Pero ora-orada, effective immediately yung kanyang utos mga kababayan na ipasara itong mga illegal na negosyo ni itong pamilya ni Mike Defensor. At yun na nga mga kapatid, commended ko rin dito si Matibag dahil kahit dati siyang miyembro ng PDP Laban, kahit kaalyado niya itong mga ito sila Mike Defensor, hindi po niya ipinagpalit mga kababayan itong kanyang katungkulan dito sa kanyang mga dating kasamahan. Kaya iisa-isahin kayo ni Matibag niyan. Panigurado yan mga kapatid. Tuloy. Hindi pa naman daw tapos ang kaso at ang mga nasasangkot na personalidad ay protektado ng batas at natitiyak na dadaan sa wastong legal na proseso. Pasalamat kayo, may due process pa. 'Di ba? Kung tarantado lang din yung ating presidente ngayon at hindi niya pinairal itong due process, nakaw. Kawawa ka talaga, Defensor. Baka ngayon naghimas rehas ka na. Buti na lang mga kapatid, yung ating mahal na Pangulo ay patas, at talagang ayaw niyang idaan sa baga ayaw niyang ilagay sa kamay niya yung batas, Talagang pinapairal niya ngayon ang tinatawag na due process. 'Di ba? Well, ito mga kapatid, itong mga kinakaharap ni Mike Defensor, pag nalusutan niya to, good luck. 'Di ba? Kung makakalusot ka. Tignan natin kung gaano ka katibay. Sana kung gaano yung energy mo noong nagsisigaw-sigaw ka diyan sa rally habang 'di ba? Habang nagpapasikat, habang ginagamit mo ang pangalan ni PBBM para bumango ang pangalan mo. Sana ganito ka rin ngayon ka lively sa pagharap dito sa mga kasong isinampa sa inyong pamilya. Duruin mo, sila talagang magpamilya, mga kababayan, ang sangkot dito sa illegal na gawain na to. Magsimula sa ama, hanggang sa ina, hanggang sa anak.
Oh, tiyan. Ay, nako. Dagdag ng NBI, ayon sa mga umiiral na batas, hindi lang mga individual na may papel sa day-to-day operations ng mga establishmentong nadiskubring pugad ng human trafficking ang maaaring managot sa krimen, kundi pati na rin umano ang owners, incorporators at may mga legal at beneficial control sa mga ito. Nako. Ibig sabihin mga kabatid, no, walang takas itong pamilya ni Mike Defensor. Kasi nga, di ba, kung napanood nyo yung palusot ni Mike Defensor, no, yung negosyo daw dyan, no, although sa kanila yung establishment, pero yung mga negosyo daw dyan mga kababayan, parang corporate yan. Ano, at yun na nga, yung pinaka-management daw nung ni-raid na KTV bar, parang hindi na daw yata sa kanila, pero sa kanila nakapangalan. Saan nakita ng ganun mga kabatid? Hindi na daw sa kanila, no? Iba na daw yung nagmamanage, pero sa pangalan nila. Oh. At yung mga ganyang mga excuses mga kababayan, malabo yan mga kabatid, no? Pakinggan ng korte. Oh. Kumbaga mga kababayan, walang pinagkaiba yan sa kwan eh. Yun bang tinulungan mo yung kapatid mo or yung pinsan mo, no, na magpaglabas ng motor sa kasa. No, pero gamit yung pangalan mo. Ngayon nakabangga yung pinsan mo, 'di ba? Ang tanong ngayon, sino ba ang mananagot doon sa kanyang binangga? Oh, ikaw o siya? Siyempre ikaw. Kasi pag tiningnan yung papeles ng motor or ng kahit anong sasakyan na pinangalan sa'yo ng pinsan mo, oh, ikaw yung nandun. Oh, ganun din to sa business nila Mike Defensor mga kababayan. No? Hindi niya pwedeng ituro yung kung sinong Punso Pilato diyan. Dahil yung nakapangalan sa mga negosyo na yun ay sila at kanyang kanyang asawa. Bubulol ako. Di ba? Sinusubukan pa niya kasi magpalusot eh. Oh. Sabi niya, mga kababayan, pinopolitika daw sila. No? Imbis daw natutukan ng NBI yung krisis na kinakaharap ng ating gobyerno ngayon, puro daw pagre-raid sa mga barang ginagawa. Utang inang yan. Tawa talaga ako sa mga tirada ni Mike Defensor, no? Kwan talaga galawan trapo eh. Diba? Sabi ko sa'yo, di Mike Defensor hindi lang ikaw ang sasampulan niyang ni Matibag. Kayong mga kaalyado ni Sara, kilatis na kayo niyan. Galing siya dyan eh. Kaya ang gawin mo na lang, no, mag-hire ka ng maraming abogado. Mag-hire ka ng maraming abogado and kahit pa paano may advantage ka naman. No, may advantage naman kayo dito sa kasong kinakaharap nyo. Bakit ka mo mga kabatid? Malakas yung si Sara eh. No, yung mga nakaupo ngayon sa Supreme Court, no, hanggang sa Court of Appeals, appointe si Tatay Digong yan. Pag natalo kayo, pwede nyo i-akyat sa Supreme Court. Pag natalo pa rin kayo, pwede kayo pumunta sa Court of Appeals. Di ba? Pero pag talo pa rin talaga kayo, abay magpakulong na kayo. Alay. Hinimok pa nito ang mga negosyante na sumunod sa batas at maging maingat sa pag-aasikaso sa kanilang mga negosyo. Isa rin ang anak ni Defensor sa mga sinampa. Kung dito pa nga lang mga kababayan, sige, ipagpalagay natin, no, na hindi kayo ang operator nung business na yan, pero nakapangalan sa inyo. No. Pagpalagay natin, no, na tama yung argumento mo. O diyan pa nga lang no, sa napakaliit na bagay na yan, hindi ka na naging responsable. Oh, how much more pa? No, kung hahawak ka pa ngayon ng panibagong posisyon sa gobyerno this coming 2028. Di ba? Yan mismo, compound mo na yan, jurisdiction mo na yan, Sabi mo, hindi mo alam na may mga ganyan-ganyan pala dyan. Kita alam mo naman talaga Di ba? Kung dyan pa lang, sumablay ka na, nalusutan ka na, no? Paano pa kaya? No? Kung nasa posisyon ka na ulit sa gobyerno. Di ba? Kaya pala hindi ka naging senador noon. No, at kung ano-ano mga posisyon lang sa gobyerno yung naupuan mo. Kasi nga, no, hindi ka naman pala talaga effective na klaseng public servant. Kaya ngayon, dumidikit ka kay Sara para makakuha ng maraming boto.
makahingi ng proteksyon sa kanilang mga illegal na negosyo. Oh. Alam niyo mga kapatid, hindi naman mangangamoy ito si Defensor ngayon kung hindi lang ito sumipsip kay Sara. Kanya nga lang mga kababayan, sumisip-sip siya, mas kwan pa siya, mas madikit pa siya sa linta. Talo pa yung mga mighty band na pandikit kung makasip-sip kay Sara 'Di ba? Tapos grabe yung mga pakitang gilas sa pinaggagawa niya ngayon. Biruin mo, nagbayad pa siya ng mga yung mga retired Marines. 'Di ba? Para lang maidiin si PBBM. O ngayon, kamusta ka naman? 'Di ba? Wala pa man ang 2028, gas-gas na yung pangalan mo. Pahan ng kaso, kaugnay sa Ray dahil sa papel na ginagampanan nito sa Zerin. 16 ang naaresto habang 54 naman ang nasagip na kababaihang biktima umano ng sex trafficking. Naka. Ilang counts yun? Diba? Eto talaga, kumilik ka. Ikaw, Chairman Garcia, malapit ka ng buminggo sa akin. Pag ito, binigyan mo ng certificate of candidacy ito sa 2028, ewan ko lang talaga sa'yo. Mag-isip-isip ka, Chairman. Hindi basta-basta yung mga kasong kinakaharap dito ngayon. Di ba? Tapos baka mamaya bibigyan mo na naman ng certificate of candidacy ito. Ay nako. Wag ka talagang magkamali dito sa taong ito. Uusigin ka talaga ng mga kababayan mo, Chairman Garcia. Sabi ko sa'yo. Narinig mo naman siguro kung ano mga kaso nito ngayon. Duruin nyo yan, mga kapatid. Sex trafficking. Inay ko po. Pinatunayan lang talaga ni Mike Defensor, mga kababayan, na wala siyang pinagkaiba dito kay Digong. Kasi ito yung mga paboritong mga negosyo din ni Tatay Digong yung mga kapatid Alam niyo naman mga kababayan, si Digong may pagkamanyakol. Maniakol talaga mga kapatid. Good na good kay Digong tong mga ganitong negosyo Kaya siguro, alam niyo, naisip ko rin minsan Kaya siguro ganito yung mga negosyo ni Mike Defensor, nagtayo siya ng mga ganitong negosyo bago siya lumapit dito kila Sara Duterte para alam niyo yun. may magamit siya mga kababayan or meron siyang pwedeng ipang-akit dito sa kapatid ni BP Sara. Di ba? Di sana nagtayo ka na lang din ng gay bar. Para kay Baste. Di ba? Alam naman natin si Baste, mga kababayan, Barbie. Ang problema, si Pulong lang yung pinaghandaan mo Si Baste, hindi mo pinaghandaan Nagtayo ka na lang din sana ng gay bar. Para dalawa na talaga na Duterte yung maakit mo. Pero naisip ko pa yun. Alay. Para sa agenda, Andrea Salve, billionaire. So yan na lang mga kapatid, Well, mga kababayan, talagang ganun Minsan, nakakalusot. Minsan, hindi. Ang mali mo lang talaga, Mike Defensor, Diyan ka sa Pasig nagkalat. Akala mo, makakalusot ka, ha? Diba? And ito lang, panawagan natin kay Mayor Vico Soto. Mayor, kung sino man yung alipores mo na nag-facilitate sa mga business permit nitong nila Mike Defensor. Mayor, pakiusap ko lang sa'yo, sibakin mo na agad ngayon yan sa pwesto. Diba? Kasi ayon doon sa nakaraang balita, mga kapatid, may sinasandalan dong mabigat itong sila Mike Defensor kaya nakapagpatayo sila ng ganyang illegal na negosyo nila dyan Ibig sabihin, mga kababayan, meron silang kinakapitan dyan po sa City Hall ng Pasig. Ito dapat ang tukuyin ngayon ni Mayor Vico Soto at sibakin niya, mga kapatid, habang maaga pa.
Kasi yung mga yung klaseng mga tao na nababayaran, nababribe yung prinsipyo, yan yung sisira mga kababayan sa magandang imahe ni Mayor Vico Soto. Kaya ako sa'yo, kung ako sa'yo Mayor, pag imbestigahan mo na yan ngayon at wag mo nang papasukin. Anyway mga kababayan, hanggang dito lang itong video natin And uulitin ko sa inyo mga kapatid, lahat po ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang na opinyon at hindi po ito sumasalamin sa opinyon ng mga eksperto. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman mga kapatid, okay lang din. Bawat opinyon ng bawat isa sa atin ay atin po yung nire-respeto. Dahil nga sabi nga ni Senator Robin Padilla, yung ating pambansang walang kwentang senador. May demokrasya tayo eh. Adios mga kapatid.